Olivia's POV. Let's go, Chloe. Sa ibang restaurant na lang tayo kumain. Narinig kong sabi ni Gabriel kay Chloe na biglang napasimangot. Masarap naman ditong pagkain. Bakit pa tayo lilipat ng restaurant? Hindi napigil ang tanong ni Chloe. Kung ayaw mo lumipat, bahala ka. Kumain ka rito mag-isa. Dahil ako, lilipat ng restaurant. Madilim ang mukha niya, sabi ni Gabriel. Pagkatapos ibigla tong tumayo at basta na lang iniwan ng dalaga. Hindi naman maitago sa mukha ni Chloe magkahalong inis at pagkapahiya dahil sa pangiiwan dito ni Gabriel. Nagdadabog na tumayo to para sumunod sa binata. Ngunit bago tutuloy ang maglakad, ay binigyan niya muna ako ng matalim na tingin. Nagkatinginan na lang kami ni Deo at sabay na nagkibit ng balikat. Hindi na rin kami nagtagal ni Deo sa loob ng restaurant. Pagkatapos namin kumain, ay nagaya na akong umalis. Habang naglalakad kami sa parking lot, ay napansin namin na tila may komosyong nangyari. Agad kaming napatakbo ni Deo palapit para alamin kung ano yon. Nakita namin nakikipaglaban ang mga bodyguard na kasama ni Gabriel sa ilang kalalakihang nakasuot ng itim na bonnet. At kahit ang binata ay nakikipaglaban din, ngunit mukhang nabubugbog na to, samantalang nasa isang sulok lang si Chloe at pinapanood lang ang nangyayari. Ni hindi malang to sumigaw at humingi ng tulong sa ibang tao. Pero nang makita niya kaming palapit, ay saka to nagsisisigaw at humihingi ng tulong na para bang takot na takot. Hindi ko tuloy maiwasan na magtaka sa reaksyon nito. "Olivia, tulong!" Sigaw ni Chloe habang patakbong lumalapit sa amin. Ngunit hindi ko to pinansin. Sa halip itinakbo ko si Gabriel na akmang tutusukan ng patalim ng lalaking kalaban nito. Samantalang hinarap naman ni Deo ang iba pang lalaking nakasuot ng bonnet. Bago pa magtagumpay ang lalaki na mapaslang si Gabriel, ay mabilis na ako nakalapit rito at mahigpit kong hinawakan ang kamay nitong may hawak na patalim. Gamit ang aking tuhod, ay inatake ako ng tagiliran ng lalaki. Napasigaw to sa sobrang sakit at sa wakas ay nabitawan nito ang patalim na agad namang dinampot ni Gabriel. Nang makita ni Deo ang nagapiko ng lalaking kaaway ko, ay initya nito sa akin ng isang posas na agad ko namang nasalo at mabilis na nailagay sa kamay ng lalaki. Pagkatapos, ibinigyan ko to ng malakas na suntok sa tagiliran ng mukha. Bigla itong nakatulog sa semento. Nagsipagtakbuhan naman ang mga kasama ng lalaki na makita nilang matatalo na sila. Nahagip na mata ko ang nalaglag na patalim na hawak kanina ng lalaking ipinosas ko, kaya mabilis ko itong ginampot at parang sibat na inihagis to sa lalaking huling tumakbo. Tinamaan ko ang likuran ng tuhod nito, kaya bigla itong napahinto sa pagtakbo at bahagyang napaluhod. Agad namang nilapitan ng mga bodyguard ni Gabriel ang lalaking yon at pinusasan ang mga kamay. "Maraming salamat sa tulong mo, Olivia. Kung hindi kayo dumating, baka nagtagumpay ng mga taong yun na paslang si Sir Gabriel." Kausap sa akin ni Elmo, isa sa mga bodyguard ng binata. "Okay lang yun, Elmo. Ang mahalaga hindi sila nagtagumpay sa kanilang balak at walang nasawi sa inyo." Seryosong sagot ko rito. "Gabriel, mabuti na lang at wala mo sa mga nangyari sa'yo." Ani Chloe na biglang lumapit kay Gabriel at yumakap na mahigpit. "Ayos lang ako, huwag mo akong alalahanin." Sagot ni Gabriel, ngunit sa akin naman nakatingin na para bang ako ang kausap nito. "Ako nang bahala sa dalawang to na nahuli natin, Olivia. At huwag ka mag-alala, dahil sa pagkakataong to, ako mismo magbabantay sa kanila para hindi sila magawang patahimikin ng amo nila." Paniniguro sa akin ni Deo, pagkatapos isinipa ang lalaking tinamaan ko ng patalim. "Kaya kung ayaw niyo matulad sa iba pa niyong mga kasamahan na pinatahimik ng amo niyo, magsalita na lang kayo." Mariing sabi nito sa lalaki. Ngunit tiningnan lang to na masama ng lalaki at hindi nagsalita. Pagkatapos itumingin kay Chloe na nanatiling nakayakap pa rin kay Gabriel. "Sa tingin ko, kailangan ko nang bumalik sa bahay ni Gabriel, Deo. Sa susunod na lang natin pagkikita ay kukunin kong resort na pinapagawa ko sa'yo." Ani ako kay Deo. Tumango lang to sa akin at itinulak na ang lalaking nakaposas papunta sa kotse nito. Inutusan ko na lang sa Elmo na siya magmaneho sa sakyan ko
dahil sa kotse ni Gabriel ako sasakay. Sa tingin ko, sa bahay niyo ka muna umuwi, Chloe. Baka nasya ka pa ngayon kaya kailangan mo makapagpahinga. Ani Gabriel, matapos tanggalin ang mga kamay ni Chloe na tila mga galamay ng pusit. Inutusan ng binatang isang bodyguard nito para ihatid ang babae sa bahay ng mga magulang nito. Pero ayokong umuwi, Gabriel. Gusto kong sa bahay mo umuwi. Giiti Chloe pagkatapos ay sinulyapan ako at binigyan ng matalim na tingin. Tinaasan ko lang to ng kilay bilang ganti. Please, Chloe. Nakita mo ang sitwasyon ko ngayon. Bukas ka na lang pumunta sa bahay. Anito, pagkatapos inauna na tong pumasok sa loob ng sakyan. Akmang susunod na ako kay Gabriel na biglang pinigilan ni Chloe ang isa kong braso. Kung iniisip mo maaagaw mo sa akin si Gabriel, dahil iniligtas mo siya ngayon, nagkakamali ka. Dahil ako lang ang tanging babaeng mamahalin niya. Nakataas ang kilay na sambit nito sa akin. For your information, Chloe, hindi ko na ngayon niligtas ang buhay ni Gabriel, kundi maraming beses na. At saka magpatingin ka nga sa doktor, dahil mukhang hindi pagiging lumpo naging sakit mo, kundi sakit sa utak. Baliw? Mariing sabi ko rito, pagkatapos ipabiglang hinila ko ang kamay nitong nakahawak sa aking braso at walang paalam na tinalikuran ko to habang nagpupuyos ng kalooban. Sa kabilang banda, sobrang na akong naiilang sa klase ng mga tingin ni Gabriel habang ginagamot ko mga pasa sa mukha nito. Pagkarating namin sa mansyon, ay agad niya akong hinila papasok sa silid nito at inutusang gamutin ang mga sugat niya. Hindi nito pinansin ang nag-aalalang tanong rito ni Sylvia na makita ang kanyang itsura. Mabuti na lang din at wala sa Edsel dahil nasa bahay ng mga magulang nito at hindi pa bumabalik mula sa paghahatid kay Ivy. Kung nagkataong narito to at nakitang ganun ang itsura na kanyang kuya, ay natitiyak kong hindi nito tatantanan si Gabriel sa pagtatanong. At magmula sa mag-umpisang paglilinis ko sa sugat ni Gabriel, ay hindi nito hinihiwalay ang tingin ng mukha ko. Masyado tuloy akong na-confuse at hindi makakilos na maayos. Napabuntong hininga na lang ako nang tila walang balak si Gabriel na alisin sa mukha kong paningin nito. Kapag patuloy pa rin niya akong tinitigan ng ganito, baka muli na namang bumilis ang pintig ng puso ko dahil sa kanya. Imbis na okay na ako ngayon, dahil nakakaya ko ng kontrolin ng damdamin ko rito at unti-unti ko siyang binubura sa aking sistema. Ngunit heto na naman siya. Heto na naman ang mga tingin niya na nagpapahiwatig na may nararamdaman siya sa akin ngayon. Gayong alam ko namang hindi totoo ang mga pinapakita niyang to. Nang hindi na ako makatiis, ay mariing idiniin ko ang bulak na may betadine sa pisngi nito na may sugat. Ouch! Ang bigat na kamay mo, Olivia. Alam mo ba yon? Hindi napigil ang reklamo ni Gabriel na iniiwas pa ang mukha sa kamay ko. Alam mo rin bang hindi proper na titigan ng isang lalaking isang babae na ganyang klaseng titig? Panggagaya ko sa tono nito, sabay abot muli sa mukha nito at muling idiniin sa kanyang sugat ang bulak. Lihim akong napangiti na magreklamo to na muling masaktan. At ano namang klase ng tingin ang ginagawa ko sa'yo? Anito, na may bahid ng panunukso ang tinig. Tila bumalik to sa dating Gabriel na kilala ko. Yung Gabriel na madalas akong inaakit, yung Gabriel na nagsasabing may gusto siya sa akin. Malayo sa Gabriel na nagagalit sa akin dahil kumakampi to kay Sylvia at sa girlfriend nitong pumanong ngunit biglang nabuhay. At ngayon ay nagbabalik sa tabi nito. Hindi ko tuloy maiwasan ng mainis dahil mukhang pinaglalaroan niya ako. Kaya mas diniinan ko pang pagkakalapat ng bulak sa sugat nito. Pagkatapos, ay tinapunan ko siya na masamang tingin. Alright, saan mo naman ako gustong tumingin kung hindi ako titingin sa mukha mo? Natural lamang na sa mukha mo ako napatingin kasi nakaharap ka sa akin. Palusot pa rin ni Gabriel na tila ba naaaliw sa pagkakailang na nararamdaman ko dahil sa kanyang titig. Eh di pumikit ka? Sikmat ko rito matapos ko siyang irapan. Ayoko nga. Paano kung bigla mo na akong halikan? Nakakalokong sagot ito. Sa pagkakataong to, ay tuluyan na tong umisi
Ngunit agad din naglaho nang idiin ko palalo ang bulak sa kanyang sugat. Ako na lang gagamot sa sugat ko. Baka sa halip na gumaling, mas lalo pang lumala dahil sa'yo. Nakakatakot ka talagang asarin. Napapailing na sabi nito sa akin. Hinablot niya sa akin ang bulak na hawak ko. Mabuti pa nga na ikaw nang gumamot yan, dahil baka lalo ko pa yung dagdagan. Ani ako, pagkatapos itumayo at naglakad palapit sa pintuan. Sinabi ko ba sa'yo na pwede ka nang lumabas? Stay here, Olivia. May mang itatanong pa ako sa'yo. Pigil nito sa tangka kong pagbihit sa saraduhan ng pintuan. Naiinis na pumihit ako at humarap sa kanya, ngunit hindi na ako nag-abala pang lumapit. At ano naman ang itatanong mo? Bilisan mo at malalim na ang gabi, kaya oras na ng pagtulog. Anong ginagawa niyo ni Deo sa restaurant? Tanong nito na biglang sumeryoso o muka. Ano pa bang ginagawa namin sa restaurant? Siyempre kumakain, katulad ng gagawin sana niyo ni Chloe kung hindi ka lang na best mood. Papiloso pong sagot ko rito. I'm serious here, Olivia. Ano pinag-usapan niyo? At mukhang tuwang-tuwa ka kanina. Tanong pa nito at biglang napasimangot. Bumuntong hininga ako bago muling nagsalita. Okay, nag-date kami ni Deo. Niyaya niya ako magpakasal kami. Ano, masaya ka na ba sa sagot ko? Saglit na hindi nakapagsalita si Gabriel at napatitig lang sa mukha ko. Ewan ko anong iniisip nito, ngunit wala na akong pakaalam pa roon. Mas mabuting isipin nito na may relasyon kami ni Deo para hindi nito isipin na may gusto ako sa kanya. So anong sagot mo? Did you yes to his proposal? Ani pa nito. Of course yes! Deo is a good catch. Baliw na lang sigurong babaeng tatanggi kapag inalok sila ng kasal na lalaking katulad ni Deo. Hindi ko na hinintay kung ano magiging sagot ni Gabriel dahil mabilis na akong umalis. Pagkapasok ko sa loob ng aking silid, ay kaagad akong nahiga sa kama dahil hindi mawala sa isip ko si Gabriel. Ano ba talagang gusto nitong mangyari? Nagbalik na nga ang girlfriend nito naging dahilan ng pagiging playboy nito. Pero heto't nakikipag-flirt pa rin sa akin. Ano ka ba, Olivia? Huwag mo nga isipin ng lalaking yon. Pinapasakit lang niyang utak mo. Bulong ko sa aking sarili. Pabigla akong bumangon sa kama at naglakad papasok sa banyo. Tama ang muting tinig na iyon. Hindi ko na dapat pa iniisip si Gabriel. Ang trabaho ko na lang bilang bodyguard dito ang dapat kong isipin at wala nang iba. Maya-maya pa ay nag-quick shower lang ako. Nang matapos, ay napili kong isuot ko ang manipis na nighties, ngunit sinisigurado ko munang nakalak na mabuti ang pintuan ng silid para walang makakita sa akin na ganito ang suot. Nang matuygo ng aking buhok, ay saka ako nahiga sa kama. Kahit paano ay hindi ako naiinitan. May aircon naman sa silid nito, ngunit pagmula nang dumating si Sylvia, ay hindi ko na yung ginagamit. Ayoko masabihan na nag-feeling may-ari ng bahay at feeling sosyal kapag nalaman nitong gumagamit ako ng aircon. Hindi naman nagtagal ay bumigat ang aking mga talukap hanggang sa tuluyan na akong nakatulog. Pero naalimpungatan lang ako dahil sa mahinang pagbukas ng pintuan ng aking kwarto. Nakaramdam ako ng mahinang paglalakad palapit sa akin. Hindi ako kumilos sa kama para hindi mahalata ng taong pumasok sa aking silid na gising na ako. Gusto ko malaman kung anong gagawin nito o kung ano binabalak nito sa pagpasok sa kwarto ko. Ngunit alerto ang aking pakiramdam dahil baka masamang taong nakapasok dito. Pero sa dami ng mga bantay sa labas, ay imposible naman yata may makapasok na masamang tao sa loob ng bahay ni Gabriel. Ayoko mag-jump into conclusion dahil baka matulad lang sa nangyari sa amin ni Edsel na nagkamali ako. Ngunit ang taong to ay nasa loob ng silid ko, kaya ibang usapan na to. Dahil ako talaga ang sadya niya. At kung sino man to, ay humanda siya sa akin. Naramdam kong tinitigan ako ng taong nasa tabi ko bago dahan-dahan itong kinuhang unan. Sa ginawa niyang to, ay napagtanto ko na masamang tao ang narito sa loob ng aking silid. At kung sino man ang may balak niya akong paslangin,
Pabigla kong iminulat ang aking mga mata, pero kasabay ng pagmulat ko ay ang tangkang pagtakip ng unang sa aking mukha ng taong ito. Ngunit mabilis ako nakagulong papunta sa kabilang side ng kama, kaya hindi ko natamaan. Kasabay ng pagharap ko sa taong nakasuot ng itim na bonnet sa muka, ay isang malakas sa suntok ang pinakawalan ko sa kanyang tagiliran. Natumba sa sahig ang nakabonnet, kaya sinamantala kong pagkakataong yon para tuluyang makabangon at makababa sa kama. Mabilis na nakatayo ang pangahas na intruder at kumuha ng isang patalim mula sa bewang nito. Ngunit agad akong tinadyakan ng kamay nitong may hawak na patalim. Tumilapon sa ibabaw ng aking kamang hawak nito. Pagkatapos isinundan ko pa ng isang sipa sa dibdib nito. Tumilapon to papunta sa sulok ng kwarto at hindi agad nakatayo. Dali-dali ko siyang nilapitan para alisin ang kanyang bonnet. Ngunit sinalubong ang mukha ko ng paa nito. Mabuti na lang at nagawa ko maiharang ang isa kong braso sa aking mukha. Kaya hindi na mismo mukha kong tumama sa sipa nito, kundi sa aking braso lang. Natumba ko sa sahig pagkatapos imabilis niya akong dinaluhan at sinakal niya mahigpit sa leeg. Sobrang higpit ang pagkakasakal niya at hindi na ako makahinga. Ngunit hindi ako papayag na sa mga kamay niya magbawakas ang buhay ko. Hindi sa isang taong hindi ko kilala ang makakatalo sa akin. Dahil hindi ko maalis ang kamay niyang nakahawak sa aking leeg, ay ginamit ko ang dalawang binti at mabilis ko tong sinipa sa muka. Sa ginawa ko, ay nabitawan niyang aking leeg. Mabilis akong bumangon para makapagpalit ng aming posisyon at ito naman ang napunta sa ilalim ko. Pilit kong hinihilang suot itong bonnet, ngunit talagang ayaw nitong makita ko mukha niya. Bigla nitong hinilang mahigpit ng aking buhok. Pagkatapos, ay sinabayan na malakas sa suntok sa aking tagiliran. Sinamantala nito ulit ang aking sitwasyon at mabilis tong tumayo at tumakbo palabas ng aking silid. Nagmamadali rin akong lumabas sa silid para habulin ang taong yon. Ngunit laking pagtataka ko nang hindi ko na to naabutan pa. Naglaho to na parang bula na makalabas siya sa aking kwarto. Hindi naman ako gaano nakatagal sa loob ng aking kwarto bago ako nakasunod. Kaya tiyak na maabutan ko pang taong yon habang tumatakbo to palabas ng bahay. Dadaan pa to sa maraming baitang ng hagdan, kaya makikita ko pa tong tumatakbo. Ngunit paglabas ko, ay hindi ko na to nakita na sobrang nakapagtataka. Olivia, ano nangyari? Nag-aalalang tanong ni Gabriel mula sa aking likuran. Bigla itong napalabas sa silid nito kahit nakasuot pa ng boxer short na magising dahil sa malakas na putok ng armas na mula sa loob ng bahay. Mabilis akong humarap rito para ipaliwanag ang nangyari. May taong pumasok sa loob ng silid ko at tinangka niya kong Naudlot ako sa pagsasalita na makita kong tila natulala to habang nakatitig sa akin. Sinundan ko ang kanyang mga mata kung saan to nakatingin. At gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata ko na makita kong sa halos walang saplot kong katawan nakatingin ang mga mata nito. Sa sobrang pagmamadali kong mahabol ang taong yung kanina, ay nawala sa isip ko na nakasuot ng palako na manipis na damit pantulog. OMG, nakaisa tuloy yung lalaking to. Ani ako sa aking isip na makita kong ilang beses na napalunok si Gabriel na tila hindi magawang maalis ang mga paningin sa aking katawan. Anong putok na iyon? Humahangos at patakbong lumabas sa Edsel mula sa kwarto nito at lumapit sa amin para alamin kung anong nangyari. Pero hindi pa to nakakalapit sa amin ay bigla kong hinila ni Gabriel at itinago sa kanyang likuran. Kanino galing ang putok na narinig ko? Muling tanong nito nang huminto sa harapan ni Gabriel. May taong nakapasok sa loob ng bahay at pinagtangka ang paslangin sa Olivia. Mabilis sa sagot ni Gabriel sa kapatid. What? Paano makakapasok ang masamang tao rito? Marami tayong guard sa labas. Nasaktan ka ba, Olivia? Hindi ka ba tinamaan? Akmang iikot sa Edsel para kausapin ako, ngunit hinarang to ni Gabriel. Wala kang dapat ipag-alala, Edsel. Ayos lang ako. Mabuti naman kung ganon. Tila nakahingang sagot nito, pagkatapos ay biglang kumunot ang noo nang may mapansin.
Bakit nasa likuran mo si Olivia? Bakit siya nagtatago, Kuya Gabriel? Tinangka ni Edsel na muling umikot para makita ako, ngunit muli itong hinarang ni Gabriel. Stay there, Edsel. Mariing utos nito na nakatakas pa sa ere ang kanang kamay. What? At bakit naman, Kuya Gabriel? At saka, bakit nakasuot ka lang ng boxer short? Tila lalong naguluhang tanong ni Edsel sa kapatid. Nagmamadali kasi akong lumabas nang marinig kong putok ng armas, kaya wala na akong time magsuot pa ng damit. Katulad ng wala na ring time magbihis si Olivia bago habulin ng intruder na yon. Paliwanag ni Gabriel sa kapatid para hindi na to magtangkapang lumapit sa akin. Naintindihan naman ni Edsel ang sinabi ni Gabriel, kaya hindi na to muling nagtangkapang lumapit sa akin at napatango-tango na lamang. So ano ang nangyari? Nasaan ang intruder? Nakilala ba ni Olivia kung sino siya? Hindi. Nakatakas siya. Bigla na lang siyang nawala na parang bula na makalabas sa silid ko. At saka, hindi ko nakita ang mukha niya dahil nakasuot siya ng bonnet. Ngunit base sa kanyang lakas at physical, ay nasisiguro kung lalaki ang taong yon. Ako na ang sumagot sa tanong ni Edsel habang bahagyang nakasilip ang mukha ko sa likuran ni Gabriel. Do you mean that man has the power? Paano siya maglalaho na parang bula? Unless, ikapangyarihan siya at kaya niya mag-teleport papunta sa ibang lugar. Yan din ang iniisip ko, Edsel. Imposibleng makakalabas siya kaagad nang hindi ko siya makikita. Dagdag ko sa sinabi nito. Isa lang ibig sabihin yan. The culprit was still inside his house. Sagot nito na sumeryosong anyo. Pero ang sabi mo, lalaki ang pumasok sa kwarto mo. Sa loob ng bahay na to, ay dalawa lang kami ni Kuya Gabriel na lalaki narito. So meaning, isa sa amin ang taong yon? Pero wala akong rason na pastangin siya. Hindi naman siguro sapat na dahilan na hindi ako lalaking gusto niya para pagtangkaan ko siyang pastangin. Ani Edsel na may halong pagbibiro ang tono. Bakit ang defensive mo? Sinabi ba namin na ikaw pinaghihinalaan namin pumasok at nagtangka sa buhay ni Olivia? Naniningkit ang mga matang tanong ni Gabriel sa kapatid. I'm not defensive, bro. Sinasabi ko lang opinion ko. Nakasimangot na sagot ni Edsel. Huwag na kayo magtalo, okay? Hindi makakatulong ang pagtatalo niyong dalawa. Ang mabuti pa, i-check natin ang lahat ng mga silid dito. Dahil baka nagtatago lang dito sa loob ng lalaking yon. Saway ko sa kanila. Kahit may point sa Edsel sa sinabi nito kanina, ay imposibleng isa sa kanilang dalawa ang taong pumasok sa aking silid. Hindi ko pa man masyado nakikilala at nakakasama na matagal sa Edsel, ay nararamdaman ko naman na isa siyang mabuting tao. Ngunit mas imposible namang si Gabriel ang nagtatangkang pumaslang sa akin. Pero sino kayang taong yon? At bakit ako ang pakay niya sa halip na si Gabriel? Sa tingin ko, ay tama ka, Olivia. But first, magsuot ka muna ng roba at baka maduling patong sa Edsel kapag nakitang itsura mo. Suhestyon ni Gabriel, pagkatapos inilapitan ng kapatid at tinalikod. Baka ikaw maduling at hindi ako? Biro ni Edsel sa sinabayan pa na mahinang pagtawa. Shut up your mouth! Sunod kong utos nito at nagmamadali akong tumakbo papasok sa silid ko para kumuha ng roba. Ipinatong ko lang yon sa suot ko manipis sa pantulog at pagkatapos nagmamadali na akong lumabas ng silid. Ang mabuti pa, kayong dalawa na lang ang kumatok sa mga kwarto at ako naman ang mag-uusisa sa labas kung bakit nakapasok ang taong yon. Kayo mahigpit ng pagbabantay ng mga gwardiya sa labas. At saka bakit wala man lang guard na pumasok dito sa loob na marinig lang putok ng armas? Ani ni Edsel na nagtatakang itsura. Tama ka. Ikaw ang bahala sa labas at kami naman dito sa loob. Ani Gabriel. Pag-alis ni Edsel, nagtungo naman kami sa kwarto ni Ivy. Pero wala naman dito ang dalaga, kaya nakalak ang pintuan. So imposibleng narito sa loob ang taong yon na hinahanap namin. Sunod naming pinuntahan ang kwarto ni Sylvia. Ilang magkakasunod na katok ang ginawa ni Gabriel. Ilang minuto muna bago ito pupungas-bungas na nagbukas ng pintuan. Agad na sumimangot ang mukha nito na makita ako sa labas ng silid nito.
What's the matter? Alam niyo ba kung anong oras pa lang? At nambubulaho kayo sa akin? Galit na tanong nito habang nakatutok sa akin ng mga mata. Hindi mo ba narinig ang ingay kanina, Tita Sylvia? May nakapasok na masamang tao at pinagtangkaan ang buhay ni Olivia. Kinatukan namin para makasigurong ligtas ka sa kwarto mo. Kausap ni Gabriel sa tita nito habang seryoso ang anyo. Biglang napaismin si Sylvia sa narinig. Hindi ako magtataka kung may nagtangka sa buhay ni babaeng yan, Gabriel. Tiyak may na nakaaway siyang tao na nagkaroon ng malaking galit sa kanya. Kaya matapang niya pumasok dito at pinagtatangka ng buhay niya. At saka wala akong narinig na putok ng armas dahil malalim ang pagtulog ko. Wala naman akong ibang nakakaaway at taong may malaking galit sa akin kundi ikaw lamang. Hindi ko napigilang sagot kay Olivia. Hindi ko naman to pinaghihinalaan dahil hindi babae ang pumasok sa loob ng silid mo. Ngunit hindi ko lang napigilan ang sarili ko na sabihin ang mga salitang iyon dahil taga namang nakakainis sa babaeng to. Anong ibig mo sabihin, Olivia? Na ako ang taong nagtatangkang pumaslang sa'yo? Galit ang wika ni Sylvia na biglang nanlisik ang mga mata sa pagkakatingin sa akin. Tumigil na kayong dalawa. Mariing saway sa amin ni Gabriel. Nagpunta lang kami rito para i-check ang kalagayan mo, tita. Gayong safe ka naman, kaya aalis na kami. Bago pa makapagsalita si Sylvia, ay mabilis nang hinawakan ni Gabriel ang isa kong kamay at hinila palayo sa kwarto ng tiyahin nito. At kahit wala na kami sa harapan ni Sylvia, ay hindi pa rin ito binibitawan ng aking kamay. Hindi na lang ako kumibo at hinayaan na lang na maka-holding hands kami habang naglalakad papunta naman sa maid's quarter. Takot ang tatlong katulong na nagising din pala sa ingay kanina. Na masiguro namin ligtas sila, ay agad na kaming lumabas sa kanilang silid. Nagtungo naman kami sa labas para alamin kay Edsel kung ano natuklasan niya. This is bad, Kuya Gabriel. Our guards were drugged, kaya pala walang rumisponde isa man sa kanila. Anito nang lapitan namin siya. Kasalukuyan nitong pinapaamoy ang maanghang na ointment ang mga guard na pupungas-pungas dahil sa mga bagong gising lang at tila wala ng mga lakas. Ano nangyari, Elmo? Bakit lahat kayo nakatulog? Tanong ko kay Elmo na tila siyang unang nakabawi ng lakas. Pasensya na po, Sir Gabriel, Sir Edsel, Olivia. Paumanhin ito. Hindi namin sinasadya makatulog. Nakatayo lang kami rito at nagbabantay na makaamoy kami ng mabahong amoy. Pagkatapos bigla na lang kaming nawala ng malay. Paliwanag ni Elmo sa amin. Mukhang kumamit ng usok na may halong pampatulog ang taong yon, kaya nakapasok sa loob ng bahay. It's alright, Elmo. Ang mahalaga ay walang nasaktan. Pero sa susunod, magdoble ingat na lang tayo. Opo, Sir Gabriel. Mabilis sa sagot ni Elmo na nakayuko at hiyang-hiya sa nangyari. Kailangan nating mas maging maingat ngayon dahil nakakagawa na ng paraan ng kalaban na makapasok sa loob ng bahay mo, Gabriel. Kausap ko sa binata. Sa tingin ko, kaya gusto kong pasangin ng taong yon para mas madali kanya mapaslang kapag wala na ako. Ngayon, ay hindi na lang buhay ko nanganganib ngayon, Olivia. Pati na rin ang buhay mo. Ano kaya kung sa kwarto ko na lang matulog magbula ngayon? Hindi pwede. Magkasabay na tutol namin ni Edsel at nagkatinginan kami. Hindi siya pwede matulog sa kwarto mo, kuya? Ano kasi niya swerte? Masama ang tingin na sabi ni Edsel sa nakatatandang kapatid. Pagkatapos itinalikuran kami at naglakad pabalik sa loob ng bahay. Ano kasi niya swerte? Sabi ko naman kay Gabriel na ginaya ko pa ang tono ni Edsel sa pagsasalita kanina habang nakataas ang aking kilay. Naiiling ko rin tong iniwan at naglakad din ako pabalik sa loob ng bahay.